Lumapit ang kanyang abogado, at bumulong ng 5 salita. 5 lang. At ang mukha ni John, ang mayabang at bilib sa sariling mukha, na tinitingnan ko sa hapagkainan sa loob ng 15 taon, ay biglang namutla. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Ang mga dokumentong sabik na sabik niyang pirmahan, ay tila mga dahong nanginginig sa gitna ng malakas na bagyo. At ako, sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, ay napangiti. Pero teka, masyado akong mabilis. Hayaan ninyong magsimula ako sa pinanggalingan. Dahil kailangan ninyong intindihin kung paano tayo humantong dito. Kung paano ang isang babaeng akala ng lahat ay nawala na sa sariling isip, ay naglaro pala ng pinakamahaba at pinakamatiyagang laro sa kanyang buhay. Maligayang pagdating sa aming channel. Bago tayo magsimula, pakisabi naman kung taga saan kayo. Gusto naming malaman. Sana ay magustuhan ninyo ang pakikinig sa kawili-wiling kwentong ito. Ako si Jelay Andres. 34 na taong gulang na ako, at hanggang noong 3 buwan lang ang nakalilipas, asawa pa ako ni John Gutierrez. 15 taon kaming kasal. Mas matagal pa yan. Sa karamihan ng mga relasyon sa showbiz. Mas matagal pa sa pananatili ng ilang maliliit na bansa. At tiyak na mas matagal pa kaysa sa dapat na itagal ng pasensya ko. Pero matigas ang ulo ko. Naman ako to sa lola ko. 17 taon lang ako nang makilala ko si John. Maaga akong nakapagtapos ng high school. Hindi dahil henyo ako, kundi dahil praktikal ako, pursigido, at gustong-gusto ko nang umalis sa bahay ng mga magulang ko. Nakakuha ako ng trabaho sa isang law firm sa Makati bilang file clerk. Minimum wage, puro sugat sa papel ang mga daliri, pero akin ang perang yun. Sa edad na 18, naging legal assistant na ako. Magaling ako sa detalye, magaling sa numero, at marunong tumikom ng bibig habang dilat ang mga mata. 24 na taon naman si John nang magkita kami sa isang event ng kliyente gwapo, ambisyoso, at punong-puno ng pangarap na magtayo ng sariling real estate empire. Kung magsalita siya tungkol sa kinabukasan, parang sa kanya na ito, na parang ang tagumpay ay naghihintay na lang na kunin niya. Sabi niya, magtatayo siya ng isang malaking kumpanya. Sabi ko naman, tutulungan ko siya sa mga papeles. Napaka-romantic, di ba? Nagpakasal kami noong 19 ako. Dumating si Junior, noong 20 ako. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho sa law firm ng part-time, habang pinalalaki ang anak namin. Naghuhulog sa SSS at pag-aibiga, at nag-iipon ng bawat sentimong sobra. Laging sinasabi ng lola ko, na dapat ang babae ay may sariling pera. Hindi yung tinatagong pera, paglilinaw niya, kundi pera na talagang sa kanya. Isang bagay na walang makakakuha. Noong 23 na ako, sa wakas ay umasenso ang negosyo ni John. Pinakiusapan niya akong mag-resign sa law firm para tulungan siya full-time. Kailangan niya ng mapagkakatiwalaan para humawak ng libro, kausap sa kliyente, at mag-coordinate sa mga kontraktor. Kaya naging unpaid everything niya ako. Bookkeeper, office manager, client liaison, interior decorator, para sa mga model unit, marketing coordinator, at event planner. Lahat yun ginawa ko habang pinalalaki si Junior. Inaasikaso ang bahay, at tinitiyak na ang lahat ay may pagkain, at maayos ang buhay. Ang opisyal na titulo ko ay asawa. Ang hindi opisyal na titulo ko ay lahat na. Sa loob ng 11 taon, ibinuhos ko ang sarili ko sa pagbuo ng pangarap ni John. At sa loob ng 11 taon, siya ang nakakuha ng lahat ng papuri, awards, at pagkilala. Sa bawat industry event, ako lang si Mrs. ni John. Sa bawat selebrasyon, nagpapasalamat siya sa kanyang team, sa kanyang mga mentor, sa kanyang pananaw. Pero laging nakakalimutang pasalamatan ako. Habang buhay kaming ganito, hanggang sa nagbago ang lahat. Nagsimula siyang magdesisyon, nang hindi ako kinonsulta. Padalas ang pag-uwi niya ng gabi, dahil daw sa trabaho. Nagsimula siyang punahin ang mga maliliit na bagay ang pananamit ko, ang luto ko, ang pagiging walang ambisyon ko raw. Akalain mo yon? Ako ang nagpapatakbo ng buong opisina niya ng libre habang pinalalaki ang anak niya, at inaayos ang buhay niya. Pero ako pa ang walang ambisyon. Tapos, 3 buwan ang nakalilipas. Ibinagsak niya ang bomba. Umuwi siya isang Martes ng gabi. Nagluluto ako ng hapunan, yung paborito niya pa, dahil mukhang mahilig talaga ako sa mga paghihirap na hindi pinapahalagahan. Pinaupo niya ako sa hapagkainan, nang may seryosong mukha. Hindi malungkot, hindi humihingi ng tawad, parang may kamiting lang sa trabaho. Gusto ko nang makipaghiwalay, sabi niya. At gusto ko, akin ang bahay, ang mga sasakyan,
ang negosyo, lahat. Sa'yo na si Junior. Sinabi niya, yun na parang nag-order lang sa menu. Assets ang kanya, ang anak ay hindi kasama. Salamat na lang. Ibinigay niya sa akin si Junior, na parang ang 15 taong gulang naming anak, ay tirang pizza na nakakaabala lang. At kunwari ay pinagbibigyan niya akong makasama ito. Tiningnan ko lang siya. 15 taon ng pagsasama. At dito lang pala matatapos sa kusina, sa pagitan ng asin at butter, na parang isa lang akong gamit, na itinatapon na niya. Ang hindi ko alam sa sandaling iyon, ang nalaman ko lang kinalaunan, ay buwan na palang pinaplano ito ni John. May abogado na siya, si attorney, Harold Whitfield, mahal at bihasa. Binubuo na niya ang kanyang exit strategy, habang ako ay naghahanda ng pagkain niya at nag-i-schedule ng appointment niya sa dentista. Trinaydor ako ng lalaking pinagkatiwalaan ko sa lahat. Nang sumunod na araw, dumating ang nanay niya. Si Lorraine, ang biyenan kong 15 taon akong itinuring na parang katulong lang. Dumating siya na ayos ang buhok, at may plastik na mukha ng pakikiramay. Tinapik niya ang kamay ko, at sinabing dapat daw, ay mas ginalingan ko ang pagpapasaya sa asawa ko. May mga pangangailangan ng mga lalaki. Hija, sabi niya, na parang nagpapaliwanag sa isang batang mahina ang pickup. Nakakatawa ang payo ni Lorraine tungkol sa kasal. Gayong ang asawa niya ay 7 araw sa isang linggo, kung nasa golf course, para lang hindi siya makasama sa iisang kwarto. Pero sige, ako na ang problema. Ang unang linggong iyon ay tila isang malabong panaginip. Inilipat ako ni John sa guest room. Nagpagawa siya ng mga dokumento. May mga settlement na inihain, at may timeline na itinakda. Ang bilis ng lahat at pakiramdam ko ay nalulunod ako. Ang nakikita ng lahat ay isang babaeng gumuho ang mundo. Isang asawang itinapon matapos ang 15 taong pagsisilbi. Isang biktima, na hindi man lang nakaramdam, na parating na pala ang unos. Pero heto ang totoo. Ang hindi alam ni John, ang hindi alam ng kahit sino, ay may natuklasan ako 3 taon na ang nakalilipas. Isang bagay na nakabaon, sa sarili niyang financial records. Isang bagay na akala niya ay habang buhay na nakatago. At simula noon, tahimik at matiyaga akong naghanda. Bago tayo magpatuloy, kung nagugustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at sabihin sa comments kung taga saan kayo at anong oras na dyan. Binabasa ko ang bawat comment. Salamat. Balik tayo sa sakuna. Sa loob ng 1 linggo matapos ang anunsyo, kontrolado na ni John ang lahat. Ang guest room ang naging permanenteng tulugan ko sa mismong bahay, na dati ay sa akin din. Ang closet ko ay lumiliit na lang sa 2 maliliit na cabinet na pinahiram niya sa akin. Malinaw ang mensahe, hindi na ito ang bahay mo. Sa loob ng 2 linggo, sinimulan na niyang dalhin siya sa bahay. Si Britney Sawyer, 27 taong gulang, empleyado sa kumpanya niya, malamang. Mayroon siyang hitsurang pang Instagram, naka-blonde highlights, perpekto ang mga kuko. At ang yoga pants niya ay mas mahal pa sa grocery ko sa 1 linggo. Pumasok siya sa kusina ko na parang siya ang may-ari. Ginamit niya ang apron ko, ang apron ng lola ko, habang gumagawa ng smoothie sa blender ko. Mas bata pa siya kaysa sa tagal ng kasal ko. Mas bata pa sa paborito kong handbag. Pero magaling siyang gumawa ng smoothie, kaya siguro sapat na yon. Ipinaparada siya ni John na parang tropyo. Uupo sila sa sofa ko. Manunood sa TV ko. Kakain sa mga plato ko. Aakbayan niya ito sa harap ko mismo, na parang isa lang akong muebles, na parang naglaho na ako. Lalong lumala ang panghihiya araw-araw. Una, kinansela niya ang credit card ko. Kailangan daw naming paghiwalayin ang finances, sabi niya na parang napakamakatwiran niya. Tapos yung joint card. Pagkatapos, iminungkahi niya, na baka kailangan ko nang maghanap ng matutuluyan habang inaayos pa ang lahat. Sa sarili kong bahay, ako ang pinalalayas. Pumunta si Lorraine para tulungan akong mag-empake. At ang ibig sabihin ng tulong niya, hinalungkat niya ang mga gamit ko. At siya ang nagdesisyon kung ano lang ang karapat-dapat kong makuha. Lumang damit? Sige. Family photos? Ang ilan lang. Ang recipe box ng lola ko. Nag-atubili pa siya doon na parang gusto niyang angkinin. Ang mga hindi ko pwedeng dalhin. Kahit anong alahas na ibinigay ni John sa loob ng 15 taon. Kahit anong muebles na ako ang pumili. Kahit anong may halaga. Marital assets daw ang mga yon. Paliwanag ni Lorraine. At si John ang may karapatan doon. Inilagay niya ang mga gamit ko sa basurahan na itim. Hindi sa kahon. Basurahan.
parang basura akong itinatapon sa labas. Sa kabila ng lahat ng ito, may isa akong tao na akala ko ay mapagkakatiwalaan ko. Si Diane Holloway. Magkaibigan na kami mula pa noong high school. 20 taon na pagkakaibigan sa gitna ng mga naging boyfriend, hiwalayan, panganganak, at lahat na. Siya ang unang tinawagan ko, matapos ang anunsyo ni John. Napaka-supportive niya, laging nangungumusta, laging tinatanong kung okay lang ba ako, at laging handang makinig. Pupunta siya sa bahay dala ang wine, at hahayaan akong umiyak sa balikat niya. Sabi niya, deserve ko ang mas mabuti. Sabi niya, malaking pagkakamali ang ginagawa ni John. Pero may kakaiba. May mga maliliit na bagay. Noong una, tila alam na ni John ang mga plano ko, bago ko pagawin. Nang mabanggit ko kay Diane na balak kong ilaban ang bahay, umuwi si Junior kinabukasan at sinabing, sabi ni Dad, hindi raw yun gagana. Nang sabihin ko kay Diane na naghahanap ako ng apartment sa isang partikular na subdivision, nag-comment si John na ang lugar, na yun ay masyadong mahal para sa akin. Doon na nag-sink in sa akin. Kung iisipin ko pala, dapat noon ko pa napansin. Ang paraan ng pagningning ng mga mata ni Diane kapag pumapasok si John sa kwarto. Ang paraan ng pagpuri niya dito ng medyo sobra. Ang pagtawa sa mga joke nito ng medyo malakas. Laging siya ang unang tinatanong ni Diane tuwing mag-uusap kami. Kumusta si John? Kumusta ang negosyo? Masaya ba si John? 15 taon na pala siyang may gusto sa asawa ko. At si John, dahil mahilig siyang mag-collect ng mga tagahanga, parang nagko-collect lang ng selyo, alam na alam kung paano ito gamitin. Ipinaramdam niya kay Diane na espesyal ito, importante, at hindi katulad ng ibang babae. Siguro ay pinangakuan niyang magiging sila pagkatapos ng divorce. Binigyan niya ito ng sapat na pag-asa para manatiling loyal. Ang matalik kong kaibigan ay naging spy niya. 20 taon ng pagkakaibigan, ipinagpalit sa konting landi at pako na pangako. Sana man lang, ay mas tinaasan mo ang presyo mo, Diane. Pero ang pinakamasakit na bahagi ay hindi si John. Hindi si Lorraine. Hindi rin si Diane. Ang pinakamahirap ay si Junior. Nakita ng anak ko ang lahat. Ang girlfriend, ang lola niyang nag-empake ng gamit ko. Ang paraan ng pagtingin ng tatay niya sa akin na parang wala akong kwenta. At unti-unti rin siyang nilalaso ni John. Pinahihirapan ng nanay mo ang lahat. Gusto ko lang maging masaya tayong lahat. Siya ang nagpapatagal nito. Sinisikap kong maging patas, pero ayaw niyang makipagtulungan. Nagsimulang lumayo si Junior sa akin. Hindi naman galit. Pero malayo ang loob. Nalilito. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. At ang tatay niya ay napakagaling magsalita. Maaaring mawala ang bahay ko. Maaaring mawala ang pera ko. Maaaring mawala ang lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng 15 taon. Pero ang makita ang anak ko, na tumitingin sa akin na parang ako ang problema. Iyon ang kutsilyong bumaon ng malalim. Iyon ang sugat na talagang dumugo. Kumuha ako ng abogado. Si attorney na Castellano. Inirekomenda ng dati kong firm. 52 taong gulang. Matalas ang isip. At walang pakialam sa mga kalokohan. Sinuri niya ang sitwasyon ko, at inilatag ang plano. Tumulong ka sa pagbuo ng negosyong ito, sabi niya. May karapatan ka sa kalahati ng lahat. Ang bahay, ang kumpanya, ang mga accounts. Lalaban tayo. Tiningnan ko siya ng matagal. Paano kung ayaw kong lumaban? Tinitigan ako ni Nina, na parang iba ang salitang binibitawan ko. Akala niya ay wasak na ako, depressed, at sobrang talo na para ipagtanggol ang sarili ko. Wala siyang kaalam-alam. Lumipat ako sa isang maliit na apartment kasama si Junior. 2 kwarto, 1 banyo, at kusinang kasing liit lang ng dati kong pantry. Ang kalahati ng mga box namin ay hindi man lang kumasya. Nakatambak lang ang mga ito sa kanto ng kwarto ni Junior na parang monumento ng aming pagbagsak. Samantala, nag-post si John ng mga photo kasama si Britney. New chapter, new energy. Blessed, sulat niya. Nag-comment si Lorraine sa ilalim. So happy for you, sweetheart. Deserve mo ang saya. Tinawagan ako ng kapatid ko. Galit na galit. Kailangan mo ng shark na abogado. Ubusing mo ang yaman niya. Lahat sila may payo. Akala nila alam nila ang dapat kong gawin. Akala nila ay sumuko na ako. Na hindi ko kayang lumaban. At hinahayaan ko lang ang asawa ko na tapakan ako. Lahat sila ay mali.
Ito ang tungkol sa pagiging underestimated. Hindi ka na binabantayan ng mga tao. Hindi na sila nag-iingat sa paligid mo. Hindi na nila itinatago ang kanilang mga sikreto. At iyon ang eksaktong sandali na malalaman mo ang lahat ng kailangan mong malaman. 3 taon. Ganoon ko nakatagal dala ang sikretong ito. Ganoon ko nakatagal alam ang katotohanan tungkol kay John Gutierrez at sa kanyang nagniningning pero peke palang imperyo. Nagsimula ito isang gabi ng Martes. 3 taon, bago ang hiwalayan. Gabi na naman si John sa trabaho. Lagi na siyang late noon. Bagaman hindi ko pa alam ang tunay na dahilan. Binabasa ko ang mga libro ng kumpanya, inaayos ang mga accounts, ginagawa ang mga trabahong walang masyadong pansin pero nagpapatakbo sa negosyo. At may nakita akong kakaiba. Isang transfer sa isang account na hindi ko kilala, tapos isa pa, hanggang sa naging pattern na ito. Ang pera mula sa aming accounts ay lumalabas patungo sa mga lugar na hindi ko alam. Naghukay pa ako ng malalim. Inabot ako ng 3:00 ng madaling araw sa pagsubaybay sa trail ng pera. Ang nahanap ko ay nagpalamig sa dugo ko. Si John ay kumuha ng mga loan gamit ang lahat ng pag-aari namin. Ang bahay namin, ang magandang bahay, na hinahangaan ng lahat, ay may 3 mortgage na pala. Ang unang loan ay 20 million pesos. Ang pangalawang mortgage ay 18 million pesos na kinuha 4 na taon na ang nakalilipas. Ang pangatlong mortgage ay 18 milyon pesos ulit noong nakaraang 2 taon. Ang kabuoang utang, 66 milyon pesos. Ang tunay na halaga ng bahay, 43 milyon pesos lang. Kulang pa ng 13 milyon pesos ang halaga ng bahay para mabayaran ang utang dito. Mas malala pa ang sa negosyo. Ang mga credit lines ay sagad na sa 10 milyon pesos. May utang pang buwis na 4.5 milyon pesos. Mga utang sa supplier na 6 milyon pesos. Ang kumpanyang ipinagyayabang ni John sa bawat party. Ang kumpanyang akala ng lahat ay matatag, ay nalulunod na pala sa halos 25 milyon pesos na utang. Pati ang mga sasakyan ay hindi pala sa amin. Lahat ng 3 ay leased lang na may malalaking bayarin na paparating. Wala kaming pag-aari. Mayroon lang kaming napakamahal na obligasyon, buwan-buwan. Naupo ako sa kusina ko noong 3:00 ng madaling araw. Pinalilibutan ng mga dokumento, at nag-compute. Kabuuang utang, halos 100 million pesos. Kabuuang halaga ng mga assets, siguro 80 million pesos lang. Baon kami sa utang ng halos 20 million pesos, baka higit pa. Pero saan napunta ang lahat ng pera? Nagpatuloy ako sa paghahanap. Sa sumunod na mga linggo, sinundan ko ang bawat transaksyon. At ang katotohanan ay nakakasuka. Cryptocurrency investments, 9 million pesos. Sunog lahat. Pagsusugal, 4 million pesos. Wala na. Isang condo unit na hindi ko alam, inuupahan para sa isang babaeng hindi ko rin alam 3 million pesos sa upa at mga gamit. Mga lifestyle expenses na hindi nakakarating sa bahay. Mga relos, mamahaling suit, mga bakasyon, na hindi ako kasama isa pang 4.5 million pesos. Ang asawa ko ay hindi nagtatayo ng imperyo. Nagtatayo siya ng bahay na gawa sa baraha, nagawa sa hiniram na baraha, at nasusunog pa. Mukha kaming mayaman sa parehong paraan na mukhang buhay ang isang mannequin. Kapani-paniwala sa malayo, pero hungkag sa malapitan. Ang unang instinct ko ay harapin siya, sumigaw, umiyak, humingi ng sagot. Pero kilala ko si John. Pinanood ko siya sa loob ng maraming taon. Kung haharapin ko siya, mamanipulahin niya ako. Magagawa niyang baluktutin ang katotohanan, hanggang sa isipin kong ako ang baliw. Baka mahanapan pa niya ng paraan, na isisi sa akin ang lahat. At mas malala, kung malalaman niyang alam ko na, baka pati ang sarili kong pera ay tangkaing kunin. Kasi, laging mayroon akong sariling ipon. Ang boses ng lola ko sa isip ko, ang babae dapat may sariling pera. Ang IRA at ipon ko sa law firm noon, hindi ko ginalaw. Lumago na yun sa halos 9 million pesos. Akin yun. Pinaghirapan ko, hiwalay na ari-arian ayon sa batas. At nandyan din si Lola. Pumanaw siya noong 28 ako, at iniwanan niya ako ng 70 million pesos. Malinaw ang testamento niya. Ang perang ito ay para lamang kay Jelay. Itinabi ko yun sa isang hiwalay na account sa loob ng 6 na taon. Hindi kailanman inihalo sa pera ni John, hindi kailanman ginamit sa pambayad ng kuryente o tubig. Ang lola ko ay may sariling account sa loob ng 50 taon. Hindi ito tagong pera. Laging niyang sinasabi. Akin lang talaga ito.
Pinakamatalinong babaeng nakilala ko. Mayroon akong halos 26 million pesos na legal na sa akin lang. Kaya hindi ko hinarap si John. Sa halip, pinrotektahan ko ang sarili ko. Nakipagtulungan ako sa tiyuhin ko, isang retiradong accountant, para gumawa ng isang irrevocable trust para kay Junior. Ang aking ipon at ang aking mana ay inilagay ko doon. Hindi nakapangalan sa akin bilang beneficiary, lalong hindi kay John. Para iyon sa kinabukasan ni Junior College, unang bahay, emergency, at hindi iyon pwedeng galawin ng kahit sino. Pagkatapos, idinokumento ko ang lahat. Bawat dokumento ng mortgage, bawat tagong account, bawat kahina-hinalang transaksyon. Nagprint ako ng mga kopya at itinago sa bahay ng kapatid ko. Naglagay din ako sa isang safe deposit box. Sinave ko ang lahat sa isang encrypted drive. At naghintay ako. Alam kong darating ang araw na iiwan din ako ni John. Ang mga lalaking katulad niya ay laging umaalis. Naiinip sila o kaya ay nakakahanap ng mas bata. O kaya ay pakiramdam nila ay may mas deserve pa silang iba. Kailangan ko lang maging handa kapag nangyari yun. 3 taon ng paghihintay. 3 taon ng panonood sa kanya, habang hinuhukay niya ang sarili niyang libingan. 3 taon ng pagngiti sa mga dinner party, habang alam kong ang buong buhay namin ay nakatayo sa kumunoy. Naging napakagaling ko sa pagpapasensya at pagpapanggap, na wala akong alam na nalulunod na kaming pareho sa utang. Nang sa wakas ay humingi na si John ng hiwalayan at hiningi ang bahay, mga sasakyan, negosyo, lahat, muntik na akong tumawa ng malakas. Hindi siya humihingi ng assets, humihingi siya ng utang. Hindi lang niya alam yun. Balik sa kasalukuyan, naupo ako sa harap ni Attorney Nina Castellano at inilapag ang 3 binder sa mesa niya. 3 taon ng ebidensya, bawat dokumento, bawat loan statement, bawat tagong account. Tahimik siyang nagbasa sa loob ng halos 1 oras. Nang sa wakas ay tumingin siya sa akin, nagbago ang ekspresyon niya. 3 taon mo na itong alam? Naghintay ako na iwan niya ako. Alam kong mangyayari yun. At nang hingin niya ang lahat, hiningi niya rin ang lahat ng utang. Hindi pa lang niya naiintindihan yun ngayon. Sumandal si Nina sa upuan niya. Nawala ang awa sa mga mata niya. Ang pumalit ay paghanga. Kaya kapag pinirmahan mo ang pagsasali ng mga assets, aalis kang malinis. Sa kanya mapupunta ang mga mortgage, ang mga utang sa negosyo, ang mga lease obligations lahat. Yun ay magiging solong responsibilidad niya. At ang mana mo, ang retirement account mo, hiwalay na ari-arian, hindi na haluan, legal na protektado, at ligtas na nakatago sa trust para sa anak mo. Tahimik si Nina ng matagal. Pagkatapos ay ngumiti siya. Isang mabagal at mapanganib na ngiti. Mrs. Andres, sabi niya. Sa tingin ko ay kailangan kong humingi ng paumanhin. Akala ko ay sumuko ka na. Ngumiti rin ako. Akala ng lahat yun. Yun naman talaga ang punto. Nagbago ang tingin ni Nina sa akin mula sa turing sa isang nawawalang kuting. Naging turing sa isang chess grandmaster. Mas gusto ko ang grandmaster. Mas maganda ang suot. Ang bitag ay nakahanda na. Ang mga numero ay beripikado. Ang mga dokumento ay selyado. Ang kailangan ko na lang gawin ay hayaan si John na isiping nananalo siya. At wala nang mas gagaling pa sa pagpapanggap na talunan kaysa sa isang babaeng nagpractice sa loob ng 15 taon. Ang sumunod na 3 buwan ay isang masterclass sa pag-arte. Naging eksakto ako sa inaasahan ng lahat. Wasak, talunan, halos hindi na makatayo. Pumupunta ako sa mediation session na namumula ang mga mata at nanginginig ang mga kamay. Nagsasalita ako ng mahina at nag-aalangan. Parang isang babaeng nawalan ng lahat ng kumpiyansa. Napakaliit ng hinihingi ko, kaya pati ang mediator ay naiilang na. Gusto ko lang ng sapat para makapagsimula uli, sabi ko noong pangalawang mediation. Hindi ko gustong maging mahirap. Alam kong ang negosyo ang buhay niya. Alam kong ang bahay ang lahat para sa kanya. Ayaw ko nang masira pa ang pamilya namin. Humingi lang ako ng settlement na 2.5 million pesos cash, ang mga personal kong gamit, at shared custody para kay Junior. Yun lang. Agad na pumayag si John. Siguro ay inaasahan niyang ilalaban ko ang kalahati ng lahat. Yun ang gagawin ng kahit sinong matinong abogado. Pero barya lang ang hinihingi ko. Tiningnan niya ako sa tapat ng mediation table na may halong awa. Parang isa akong sugatang hayop na tinatapos na lang niya ang paghihirap. Deserve ko ang acting award para doon. Ibinigay sa akin ang papel ng buhay ko. At ang nag-iisang audience ko ay ang sinungaling, manloloko, at malapit ng mabangkarote kong ex-asawa. Sa bawat linggong lumilipas,
lalong lumalaki ang kayabangan ni John. Hindi na siya nag-iingat, hindi na siya nagpapanggap na mabait. Ikinukwento na niya sa lahat ng gustong makinig na hindi man lang daw ako lumaban. Sumuko na lang siya, sabi niya sa mga kalaro niya sa golf. Nag-offer ako ng patas na settlement at kinuha niya ng walang kibo. Mas malala pa si Lorraine. Ipinagmamalaki niya sa kanyang mga kumare, sa simbahan, at sa bawat pagtitipon na pinupuntahan niya. Kay John mapupunta ang lahat. Wala siyang nakuha ni Kusing. Alam ko namang hindi siya sapat na matatag para sa anak ko. Para ipagdiwang ang kanyang papalapit na tagumpay, ibinili ni John ang sarili niya ng bagong relos, 750,000 pesos. Alam ko dahil nakita ko ang charge sa business account. Ginagamit pa rin niya ang pera ng kumpanya para sa personal na bagay. Lalong lumalalim ang hukay. Isinuot niya yon sa sunod naming mediation, sinisiguradong mapapansin ko. Dinala rin niya si Britney para mag-dinner sa isang mamahaling French restaurant sa BGC, kung saan namin ipinagdiwang ang aming ika-10 anibersaryo. Nag-post siya sa social media. Life is good when you're with the right person. Sulat niya. The right person. Ibig niyang sabihin, ang taong hindi pa alam ang tungkol sa utang niya. Samantala, nagsimula na ring mag-redecorate si Britney sa bahay ko, bagong mueble sa living room, bagong art sa pader. Pininturahan pa niya ng gray ang kusina ko. Gray! 3 linggo kong pinili ang kulay na sage green na yon. 3 linggo ng pagsubok ng sample ng pintura at lighting. Halos mabaliw na ako mahanap lang ang perpektong shade. At pinatungan lang niya ng mumurahing gray. Na parang wala lang. Gray na parang ang personality niya. Parang ang kinabukasan nila ni John kapag nalaman na niyang wala na silang pera. Bagay na bagay sa kanila. Laging tumatawag si Dayan. Naghahanap ng impormasyon sa ilalim ng pakunwaring pagkakaibigan. Naglaro ako ng maayos. Paano mo na nakakaya to? Tanong niya. May kasama pang plastik na pag-aalala. Gusto ko na lang matapos to. Sabi ko sa kanya. Ginagawang medyo nanginginig ang boses ko. Hindi ko na kayang lumaban. Wala na akong lakas. Sa loob lang ng ilang oras, alam na ni John. Halos makita ko siyang nagre-relax, lalong ibinababa ang kanyang depensa. Akala ni Dayan ay nilalaro niya ako. Ang totoo, messenger service lang siya. At hindi man lang siya mahal maningil. Pero habang ang mga matatanda ay naglalaro, si Junior ay nagmamasid. At ang anak ko, ang matalino at mapagmasid kong anak, ay nagsimula ng makapansin ng mga bagay na hindi tugma. Napansin niya ang bagong 750,000 pesos na relos ng tatay niya, pero narinig niyang sinabi ni John na hindi nila afford ang school trip sa Washington, D.C. Napansin niya ang mga shopping bag ni Britney na nagtatambak sa foyer, pero narinig niyang nagrereklamo si John na gipit sila sa pera. Napansin niya ang agwat ng lifestyle na ipinapakita ng tatay niya at ang mga dahilang ibinibigay nito. Isang gabi, pumunta si Junior sa maliit kong apartment at naupo sa hapagkainan. Tiningnan niya ako gamit ang mga seryosong mata, nakuhang-kuha sa tatay niya. Pero may isang bagay na matagal nang nawala kay John, katapatan. Mahina niyang sabi. Mayaman ba talaga si Dad? Tiningnan ko ang anak ko ng matagal. Ano sa tingin mo? Tahimik siya, nag-iisip. Sa tingin ko may mali. Sa tingin ko nagpapanggap lang siya. Inabot ko ang kamay niya at pinisil ito. Magtiwala ka lang sa akin. Maghintay ka pa ng konti. Ang 15 taong gulang kong anak ay mas mabilis pang nakahalata kaysa sa 2 abogado at isang certified accountant. Dapat yata ay singilin ko siya ng consulting fees para sa college fund niya. Sa likod ng mga eksena, inihahanda ni Nina ang aming legal strategy ng parang nag-oopera. Ang pangunahing divorce agreement ay malinaw na nagsasabing isinusuko ko ang lahat ng claim sa marital property. Ang bahay, ang negosyo, ang mga sasakyan, lahat ay mapupunta kay John. Bilang kapalit, tatanggap ako ng maliit na cash settlement at aalis. Pero nakadikit sa agreement na yun ang isang addendum, isang detalyadong liability disclosure statement. Bawat utang, bawat mortgage, bawat loan, bawat obligasyong nakatali sa mga assets na yun. Kapag pinirmahan ni John ang lahat ng assets, legal din niyang inaako ang lahat ng liabilities. Ang mga mortgage ay magiging solong responsibilidad niya. Ang mga utang sa negosyo ay malilipat ng buo sa kanya. Ang mga lease obligations sa mga sasakyan ay magiging problema niya lang. Nandoon lahat, itim sa puti. Legal, maayos, at mapanira. Ang mga legal na dokumento ay parang tula, sabi ni Nina sa akin. Nakakabagot.
Mahal na tula na kayang sumira ng buhay ng isang tao. Paborito ko yun. 2 linggo bago ang final hearing, tumawag si Harold Whitfield, ang abogado ni John, kay Nina, nang may pag-aalala. Maraming assets ang inaako ng kliyente ko, sabi ni Harold nang maingat. Gusto ko sanang humiling ng full financial audit bago namin i-finalize, para lang ma-verify ang lahat. Pinanatiling neutral ni Nina ang boses niya. Sige, ibibigay namin ang kahit anong dokumentong kailangan nyo. Pero nang dalhin ito ni Harold kay John, agad itong tinanggihan ng magaling kong ex-asawa. Walang audit, sabi ni John sa kanya. Ako ang nagtayo ng kumpanyang yan. Alam ko kung magkano ang halaga niyan. Hindi ako magbabayad sa isang accountant para sabihin lang ang alam ko na. Nagpilit si Harold. Inirerekomenda ko talaga na i-verify natin ang asset values bago ka pumirma. Malaking bagay ito, pinutol siya ni John. Gusto na ni Britney na matapos to. Gusto ko na ring matapos to. Wala nang delay. Higit 30 taon na sa batas si Harold. Alam niya kung kailan magkakamali ang isang kliyente. Alam din niyang hindi niya pwedeng pilitin ang ayaw makinig. Nagpakita si Harold kay John ng isang waiver, isang dokumento, na nagsasabing inirekomenda ni Harold ang independent financial review at tumanggi si John laban sa payo ng kanyang abogado. Pinirmahan ito ni John nang hindi binabasa. Gaya ng pagpirma niya sa lahat ng hindi binabasa. Huwag mo talagang mamaliitin ang kapangyarihan ng isang naiinip na girlfriend para mapabilis ang pagpirma ng lalaki nang hindi binabasa ang fine print. Milyon ang halaga ni Britney sa legal strategy ko. Anyway, noong gabi bago ang hearing, nag-text sa akin si John. Salamat sa hindi pagpapahirap sa sitwasyong ito. Tinitigan ko ang text na, yun ang matagal. 15 taon kaming kasal. 15 taon kong binuo ang negosyo niya. Pinalaki ang anak niya. Inayos ang buhay niya. At nagpapasalamat siya. Dahil hindi ko raw pinahirap ang lahat, habang itinatapon niya ako. Nagreply ako. Gusto ko lang ang pinakamabuti para kay Junior. Pinakamabuti para kay Junior. Ang kanyang trust fund, ang kanyang kinabukasang garantisado, at isang tatay na malapit nang matutunan ang pinakamahal na leksyon sa buhay niya. Tumawag si Nina noong gabing iyon. Huwebes, 9 a.m. Final hearing. Judge Patricia Holden. Handa ka na ba? Tiningnan ko ang paligid ng maliit kong apartment. Ang mga second-hand na muebles, ang mga box na hindi pa nakabukas sa kanto, ang maliit na kusina na pininturahan ko ng sage green dahil nagpapaalala ito ng pag-asa. 3 taon na akong handa. 3 taon ng paghihintay, at sa wakas ay narito na. Pakiramdam ko ay bata ako sa umaga ng Pasko, kung ang Pasko ay may kasamang divorce court at financial revenge. Huwebes ng umaga, 9 a.m. Papasok si John sa courtroom na iyon na inaasahang makukuha ang kanyang premyo. Wala siyang kaalam-alam na malapit na siyang magmana ng isang financial avalanche, isa na siya mismo ang pumirma. At ang pinakamaganda rito, hiningi niya ito sa sulat, na may mga saksi pa. Kung umabot ka hanggang dito, alam mong may darating na nakakatuwang bahagi. I-click ang like button kung handa ka na para makuha ni John ang deserve niya. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang hinihintay mo? Marami pa akong kwentong ganito. Magtiwala ka. Ngayon, tapusin na natin to. Huwebes, April 17, 9 a.m. Courtroom, 4B. Naaalala ko ang bawat detalye ng umagang iyon. Ang sikat ng araw sa matatangkad na bintana, ang amoy ng lumang kahoy at floor polish, ang mahinang bulungan ng mga abogadong nag-aayos ng papeles. Dito opisyal na magtatapos ang 15 taon ng kasal. At dito magbubunga ang 3 taon kong pagtitimpi. Unang dumating si John. Siyempre, suot niya ang kanyang pinakamagandang suit, ang charcoal Armani na tinulungan ko siyang piliin para sa isang client dinner. 3 taon na ang nakalilipas. Kumislap ang bagong relos niya habang nakikipagkamay kay Harold. Mukha siyang kampante, relax, parang isang taong malapit nang magsara ng isang napakagandang deal. Naghihintay si Britney sa hallway. Hindi siya pinapayagan sa loob ng courtroom, pero gusto niyang nandoon siya para sa moral support. Nasulyapan ko siya sa pintuan, perpekto ang makeup, designer bag, at nag-i-scroll sa phone na parang isa lang itong boring na appointment. Nandoon din si Lorraine, nakaupo sa gallery. Nakabihis din siya ng maganda. Malamang ay may planong ituloy sa isang celebratory lunch si John pagkatapos. Tiningnan niya ako nang pumasok ako, at binigyan ng maliit na ngiti, yung klaseng ngiti na ibinibigay mo sa taong talo mo na. Dumating ako ilang minuto pagkatapos ni John. Simpleng navy blue na dress, walang alahas,
at nakatali ang buhok sa isang mababang bun. Mukha akong pagod, talunan, parang isang babaeng wala ng lakas lumaban. Perpekto. Mukha akong sumuko na sa buhay, at sa fashion ng sabay. Kapanipaniwala talaga. Dapat talaga ay magturo ako ng acting classes. Pumasok si Judge Patricia Holden, at tumayo ang lahat. Nasa early 60s na siya, pilak ang buhok, may reading glasses sa ilong, at 30 taon na sa family court. Nakita na niya ang lahat ng uri ng pandaraya, manipulasyon, at kasinungalingan ng mga mag-asawa. Wala nang nakakapanggulat sa kanya. Mabilis niyang nirepaso ang case file, tapos tumingin sa itaas. Gutierrez versus Gutierrez. Final dissolution hearing. Naintindihan ko na ang magkabilang panig ay umabot na sa kasunduan. Unang tumayo si Harold. Opo, Your Honor. Ang kliyente ko na si John Gutierrez ang aako sa lahat ng marital assets, kabilang ang bahay ng pamilya, ang real estate development business, at lahat ng mga sasakyang kasama rito. Bilang kapalit, si Mrs. Andres ay makakatanggap ng cash settlement na 2.5 million pesos. Tumayo si Nina sa tabi ko. Tama po, Your Honor. Ang kliyente ko ay pumapayag na isuko ang lahat ng claim sa mga assets na ito at tinatanggap ang inialok na settlement terms. Ang mga mata ni Judge Holden ay lumipat sa akin. Pinagmasdan niya ang mukha ko ng matagal. Naghahanap ng mga senyales na baka pinipilit lang ako o tinatakot. Siguro ay iniisip niyang napakasama ng deal na ito para sa akin. Mrs. Andres, sabi niya, kailangan kong kumpirmahin na naintindihan mo ang pinapasukan mong kasunduan ngayon. Isinusuko mo ang iyong karapatan sa malalaking ari-arian ang bahay, ang negosyong tinulungan mong buuin. Sigurado ka ba na ito ang gusto mo? Pinanatili kong mahina at medyo nanginginig ang boses ko. Opo, Your Honor, naintindihan ko po. At maluwag sa loob mong tinatanggap ang kasunduang ito? Walang pumipilit sa iyo? Wala po, Your Honor. Tiningnan ko ang mga kamay ko, tapos tumingin uli sa kanya. Gusto ko lang po na mapunta sa asawa ko ang lahat ng hiningi niya. Gusto ko na po itong matapos. Pinagmasdan uli ako ng judge. Halos makita ko ang pag-iisip niya, kung pipilitin pa ba niyang tanungin ako, kung ititigil ba ang hearing, o kung protektahan ako, mula sa mukhang maling desisyon. Pero may abogado ako. Malinaw ang sagot ko. Isang nasa wastong edad na babae na gumagawa ng sariling desisyon. Sige, sabi niya sa wakas. Ituloy natin. Ipinamigay ng clerk ang mga final documents pahina-pahinang legal na salita. Kailangang pirmahan sa bawat pangatlong pahina. Mabilis na pumirma si John. Halos hindi tinitingnan ang pinipirmahan niya. Gusto na niyang matapos ito. Gusto na niyang bumalik sa bago niyang buhay, kasama ang bago niyang girlfriend at ang bago niyang kalayaan. Mabagal at sadyang maingat akong pumirma. Bawat hagod ng panulat ko ay tumpak. Ito ang sandaling 3 taon kong hinintay. Ninanamnam ko ito. Sa kabilang panig ng courtroom, nakita kong tumingin si John kay Lorraine at ngumiti. Tumango naman si Lorraine bilang pagsang-ayon. Sa hallway, nag-vibrate ang phone niya. Siguro ay si Britney, na nagbibigay ng pampalakas ng loob. Tinitnan niya ang phone niya sa loob ng court, habang mismong divorce hearing niya ganoon siyang klaseng lalaki. Samantala, ginagawa ni Attorney Harold Whitfield ang dapat gawin ng isang magaling na abogado muling nirepaso ang buong dokumento sa huling pagkakataon. Main agreements, pirmado. Asset schedule, pirmado. Settlement terms, pirmado. Hanggang sa nakarating siya sa addendum. Liability disclosure statement. Pinanood ko ang mukha niya. Habang nagbabasa nakita ko ang pagkalito sa mga mata niya. Nakita ko siyang bumalik ng isang pahina. Tapos tumingin uli sa unahan, na parang umaasang mali lang ang nabasa niya. Pero hindi. Namutla si Harold. Humilig siya kay John, pilit na nagbubulungan. Sir, bulong niya. Kailangan nating mag-usap. Winagayway lang ni John ang kamay niya, lasap na lasap pa ang tagumpay. Hindi ngayon. Malapit na tayong matapos. Sir. Mas naging seryoso ang boses ni Harold. Inaako mo ang lahat ng utang. Lumingon si John sa kanya. Ano? Ang liability disclosure? Bulong ni Harold. Kumakaluskos ang papel, habang itinuturo ang mga numero. Ang mga mortgage, ang mga business liens, nandoon lahat. Inaako mo ang personal na pananagutan sa lahat ng yan. Sa unang pagkakataon, talagang tiningnan ni John ang pinirmahan niya. Nakita ko ang mga mata niyang nag-scan sa mga numero. Nakita ko ang paglaho ng kulay sa mukha niya. Bahay,
56 million pesos ang utang. Market value, 43 million. Negosyo, 25 million pesos na pinagsama-samang utang. Sasakyan, 6 million pesos sa lease obligations. Karagdagang personal liabilities, 10 million pesos. Kabuuang utang, halos 100 million pesos. Net value ng lahat ng hiningi niya, negative 17 million pesos. Hindi siya nanalo sa loto. Siya ang nanalo sa singil nito. Biglang tumayo si John. Kumaladkad ang upuan niya sa sahig. Hindi tama to. Tumingin siya sa akin, tapos sa judge, tapos balik sa mga papel. Itinago niya ito sa akin. Panloloko ito. Matalas ang boses ni Judge Holden. Mr. Gutierrez, maupo ka. Peke ang mga numerong ito. Giit ni John. Tumataas ang boses. Minanipula niya ang mga dokumento. Ito ay Mr. Gutierrez. Ang tono ng judge ay wala ng puwang para sa pakikipagtalo. Maupo ka. Naupo siya, pero nanginginig ang mga kamay niya. Ang kampante niyang ngiti ay nawala. Pinalitan ng isang bagay na mukhang gulat at takot. Tiningnan ni Judge Holden ang mga dokumento sa harap niya, tapos tumingin kay John. Mr. Gutierrez, tinitingnan ko ang liability disclosure statement na nakadikit sa agreement na ito. Ang mga ito ay mga utang na kaugnay ng mga assets na hinihingi mo. Assets na nasa pangalan mo, sa negosyo mo, sa ari-arian mo. Tinitigan niya ito ng maigi. Sinasabi mo ba sa court na ito na hindi mo alam ang sarili mong financial situation? Katahimikan. Ang panoorin si John na subukang ipaliwanag kung bakit hindi niya alam ang sarili niyang utang ay parang panonood sa isang pusa na nagpapaliwanag kung bakit may basag na plorera sa sahig na kakamangha pero hindi. Kapani-paniwala. Tumikhim si Harold. Your Honor, dapat ko pong sabihin na inirekomenda ko sa aking kliyente na magsagawa ng independent financial review bago ang hearing na ito. Tumanggi po siya. Mayroon po akong dokumentasyon. Inilabas niya ang waiver, yung pinirmahan ni John nang hindi binabasa ang waiver na nagsasabing sa malinaw na legal na salita ay inirekomenda ni Harold ang full audit at tumanggi si John. Nirepaso ito ni Judge Holden. So, pinayuhan si Mr. Gutierrez na i-verify ang mga numerong ito. Pinili niyang hindi gawin. Pumirma siya sa isang waiver na kinikilala ang desisyong iyon. Tumingin siya kay John. Tama ba iyon? Nakatitig lang si John sa waiver na parang isang ahas nakakagat sa kanya. Hindi ko. Akala ko. Pirma mo ba ito, Mr. Gutierrez? Isang mahabang sandali. Opo. Kung ganoon, inako mo ang panganib na ito ng maluwag sa loob. Ang boses ni Judge Holden ay direkta at walang emosyon. Nagkaroon ka ng pagkakataong mag-imbestiga. Pinili mong hindi gawin. Ang kasunduan ay mananatili. Lumingon si John sa akin, puno ng desperasyon. Alam mo. Pumiyok ang boses niya. Alam mo ang lahat ng ito. Tiningnan ko siya, ng kalmado. 11 taon mo akong naging bookkeeper, John. Alam ko ang lahat. Ang mukha niya ay dumaan sa iba't ibang emosyon, ng napakabilis, pagkalito, galit, pagtatraidor, takot, at sa wakas, ang emosyong hinihintay ko, ang pag-amin. Ang pag-unawa na siya mismo ang gumawa nito sa sarili niya. Gusto ko pong bawiin ang kasunduan, sabi ni John, humaharap sa judge. Hindi ko naintindihan ang pinipirmahan ko, hindi ito patas. Umiling si Judge Holden. Mr. Gutierrez, pumirma ka ng mga dokumento sa harap ng court na ito na nagsasabing naintindihan mo at pumapayag ka sa lahat ng terms. Mayroon kang bihasang abogado. Tumanggi ka sa karagdagang review. Walang itinago ang asawa mo. Ang mga ito ay utang mo, mortgage mo, obligasyon mo. Huminto siya. Ang kasunduan ay pinal na. Bumagsak ang martilyo. Mrs. Andres, nakuha mo na ang settlement mo. Mr. Gutierrez, sa iyo ang mga assets gaya ng napagkasunduan, kasama ang lahat ng kaugnay na liabilities. Ang kasal na ito ay tapos na. Tumayo ako, inayos ang damit, kinuha ang bag. Tapos tumingin ako kay John sa huling pagkakataon. Nakayuko siya sa upuan, nagkalat ang mga papel sa harap niya, gumuho na ang buong mundo niya. Sabi mo gusto mo ang lahat maliban kay Junior. Mahina kong sabi. Ibinigay ko sa iyo ang eksaktong hiningi mo. Lumabas ako sa courtroom nang hindi lumilingon. Sa hallway, naririnig ko ang boses ni John na tumataas. Sinisigawan si Harold. Nagtatanong kung paano ito nangyari. Nagbabantang magdedemanda. Ang kalmadong sagot ni Harold.
Sinabihan kitang kumuha ng audit. May sulat ako. Tumanggi ka. Sa salamin na pinto, nakita ko ang mukha ni Britney na nagbago habang nakikinig. Nakita ko siyang tumingin kay John yung talagang tingin. At may nakita siyang iba sa matagumpay na businessman na akala niyang nakuha niya. Wala na siya bago pa ako makarating sa elevator, mabilis ang lakad. Tumatagaktak ang heels sa marmol na sahig, hindi na lumingon. Mas mabilis pa ang pag-exit ni Britney kaysa sa pagpasok niya sa kasal ko. Consistent man lang siya. Lumabas ako sa sikat ng araw ng Abril. Asul ang langit. Mainit ang hangin. Sa likuran ko, sumisigaw ang ex-asawa ko sa kanyang abogado tungkol sa pagiging patas at pandaraya at kung paano hindi niya raw kasalanan ang lahat. Sa harap ko naman ay isang bagong buhay. Mas maliit kaysa noon, mas simple, pero buong buo at talagang akin. Ang pagbagsak ay nangyari ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Sa loob ng 2 linggo, lumayas na si Britney sa bahay, nag-empake sa kalagitnaan ng gabi, at nag-iwan ng sulat na nagsasabing, hindi ito ang pinasukan ko. Ang gray na kusina ay naiwang bakante. Sa loob ng 1 buwan, sinubukang ibenta ni John ang bahay. Pero kapag mas malaki ang utang mo kaysa sa halaga ng ibinebenta mo, walang bumibili, puro lang bangko ang tumatawag dahil sa mga hindi nabayarang bills at mga realtor na nagmumungkahi ng short sale. Sa loob ng 2 buwan, nagsimula ng mag-default ang negosyo. Nag-file ng demanda ang mga supplier. Na-freeze ang credit line. Ang kumpanyang binuo ni John sa loob ng 15 taon. Ang kumpanyang sinuportahan ko sa loob ng 11 taon, ay naging abo. Sa loob ng 3 buwan, nakikipag-usap na si John sa mga bankruptcy attorney. Ang lalaking dati ay nagmamayabang ng kanyang imperyo, ay nagkakalkula na ngayon kung anong assets ang pwede niyang iligtas mula sa mga pinagkakautangan. Ang sagot ay halos wala. Ang perpektong anak ni Lorraine ay tumatawag na sa mga kamag-anak para mangutang. Pumupunta sa bahay ng mga pinsan na may dalang mga dahilan at paliwanag. Hindi alam ng lahat ang tungkol sa utang. Siguradong itinago ito ni Jelay. Naloko ako. Pero iba ang sinasabi ng mga dokumento. Ang mga mortgage ay nasa pangalan niya. Ang mga loan ay nasa pangalan niya. Ang mga utang sa sugal. Ang lugi sa crypto. Ang sikretong kondo, lahat iyon ay desisyon niya. Lahat iyon ay pirma niya. Nabalitaan ko na ang Christmas newsletter ni Lorraine ng taong iyon ay napakaiksi. Si John ay nag-explore ng mga bagong oportunidad. Oo. Oportunidad sa debt restructuring. Ang mga conflict ay naayos ng may poetic symmetry. Tumawag sa akin si Dayan, mga 1 linggo, matapos ang hearing. Nanginginig ang boses niya. Wala akong kaalam-alam na ganito pala kalala ang lahat. Patawad, Jelay. Hindi ko gustong. Akala ko kami ni John. Hindi ako sumagot. Hindi ako nag-react. Hindi ko ibinigay ang closure na hinahanap niya. May mga tulay na hindi na dapat pang ayusin. May mga pagkakaibigan na hindi deserve ang pangalawang pagkakataon. 20 taon ng pinagsamahan, ipinagpalit sa isang kindat, at bakanting pangako mula sa isang lalaking ginagamit lang ang lahat ng tao sa paligid niya. Sinubukan pa niyang tumawag ng 3 beses, tapos huminto na rin. Siguro ay naghihintay pa rin siyang mapansin siya ni John. Matatagalan siya doon. Sinubukan naman ni Lorraine ang ibang paraan. Dumaan kay Junior. Sabihin mo sa nanay mo na hindi ko alam ang tungkol sa problema sa pera. Sabihin mo sa kanya na humihingi ako ng paumanhin sa trato ko sa kanya. Sabihin mo sa kanya na gusto ko siyang makausap. Tiningnan lang ni Junior ang lola niya, ang babaeng naglagay ng gamit ng nanay niya sa basurahan. Ang tumawag sa nanay niya na walang kwenta. Ang pumanig sa tatay niya ng walang katanong-tanong at sinabing, busy si mama sa pagbuo ng buhay niya. Wala siyang oras para sa mga dahilan mo. Gusto ni Lorraine ng kapatawaran. Gusto ko ng kapayapaan. Hulaan niyo kung sino sa amin ang nakakuha ng gusto niya. Si Junior, ang napakagaling, matalino, at mapagmasid kong anak. Sa wakas ay naintindihan na niya ang lahat, hindi dahil ipinaliwanag ko, kundi dahil siya mismo ang nakatuklas. Nakita niya ang mga dokumento sa court. Narinig niya ang mga dahilan ng tatay niya. Nakita niya ang pag-alis ni Britney. Nakita niya ang pagpapanik ni Lorraine. Nakita niya ang pagguho ng buong palabas. Isang gabi, mga 1 buwan, matapos ang divorce, naupo siya kasama ko sa maliit kong apartment. Doon sa kusinang kulay sage green. Doon sa mga second-hand na muebles at mga box na, sa wakas ay nabuksan na rin. Nagtagal ka ng 3 taon, mahina niyang sabi.
Alam mo na pala ang lahat at naghintay ka lang. Gusto ko lang siguraduhin na protektado ka, sabi ko sa kanya. Ano man ang mangyari sa amin ng tatay mo, kailangan kong malaman na magiging okay ka. Ang trust fund, 26 million pesos, ligtas, at hindi pwedeng galawin. Tahimik siya ng sandali. Tapos niyakap niya ako. Talagang yakap. Ang klase ng yakap na ilang buwan ko na ring, hindi nakukuha sa 15 taong gulang kong anak. Ang yakap na nagsasabing, naintindihan ko. Ang yakap na nagsasabing, proud ako sa iyo. Bihira lang ang mga 15 taong gulang na lalaki na kusang yumayakap sa nanay nila. Alam kong tama ang ginawa ko. Ang 5 million pesos na settlement ko ay ginamit ko pambili ng gamit at pang-upa. Hindi ito luxury, pero ito ay stability. Ang trust fund ay nanatili kung nasaan ito. Para sa kinabukasan ni junior college. Baka unang bahay balang araw isang safety net na walang makakakuha sa kanya. At ako, nag-enroll ako sa interior design courses sa community college. Ang pangarap na itinabi ko noong 23 ako, para tulungan si John sa kanyang imperyo. Sa wakas, bumubuo na ako ng sarili ko. Nagsimula ako sa maliit. Ang unang tunay kong kliyente ay si Sandra, 52 taon, katatapos lang ng 28 anyos na kasal. Nakatayo siya sa kanyang bakanting bagong apartment. Mukhang naliligaw nang tanungin niya ako, paano ba magsimula uli? Nag-isip ako ng sandali. Isang kwarto muna, isang kulay muna, isang araw sa bawat pagkakataon. Pininturahan namin ang kusina niya ng sage green. Umiyak siya nang makita ito. Happy tears, sabi niya. Kulay ng mga bagong simula. Mga 3 buwan matapos ma-finalize ang divorce, nagpakita si John sa apartment ko. Halos hindi ko na siya nakilala. Pumayat siya, hindi sa malusog na paraan. May maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Gusot ang suit niya. Wala na ang relos niya. Mukha siyang taong galing sa giyera at natalo. Nakatayo siya sa pinto ko. At sa isang sandali, muntik na akong maawa sa kanya. Muntik na. Hindi ko alam na ganito pala kalala, sabi niya. Nagkamali ako. Alam ko na yun ngayon. Pero hindi ko naman gustong mangyari ang lahat ng ito. Sumandal ako sa pinto at tiningnan siya. Talagang tiningnan ko siya. Ang lalaking ito na minahal ko ng halos kalahati ng buhay ko. Ang lalaking ito, na itinapon ako na parang basura. Ang lalaking ito na nalulunod na ngayon sa mga bunga ng sarili niyang mga desisyon. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya. Baka pwedeng may maayos tayo. Hindi ko alam. Siguro pwedeng. Hindi na niya natapos ang pangungusap. Hindi niya kayang hingin ang talagang gusto niya. Tulong. Ang tulong ko. Pagkatapos ng lahat. Sabi mo gusto mo ang lahat, maliban kay Junior. Kalmado kong sabi. Nakuha mo ang eksaktong hiningi mo. Jelay, please. Paalam na, John. Isinara ko ang pinto. Nanatili siyang nakatayo sa hallway sa loob ng 10 minuto. Alam ko dahil tinitnan ko siya sa peephole habang kumakain ng ice cream. Pinakamagandang palabas na napanood ko. 5 stars. Papanoorin ko uli. Nang gabing iyon, matapos matulog ni Junior, naupo ako sa maliit kong living room at tiningnan ang litrato ng lola ko sa istante. Ang recipe box ay nasa tabi nito. Ang nag-iisang bagay na muntik nang makuha ni Lorraine. Ang nag-iisang bagay na pinakamahalaga. Tama ka sa lahat, Lola, mahina kong sabi. Dapat may sariling pera. Dapat alam ang sariling halaga. At huwag hahayaang pakiramdam mo ay maliit ka. Ang apartment ay tahimik, maliit, hindi katulad ng bahay na tinirhan ko ng 15 taon, pero ito ay akin. Bawat kulay ng pintura, bawat piraso ng muebles, bawat desisyon akin. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, malaya na ako. Maraming salamat sa panonood. Marami pa sa aking mga kwento ang nasa screen nyo na ngayon. I-click ang isa ngayon, at huwag palampasin ang pinakamagandang bahagi. Magugustuhan nyo ito. Kita-kita tayo sa susunod.